serbisyong totoo ang naglalang hirit ang saya-saya sa punang hirit. Alright, narito po ating showbiz chika. Good morning, Kuya Lar. Good morning po sa inyong lahat mga kapuso. Happy birthday to Liz ko, si Liz Alindogan ko. Oh, and happy birthday naman kay Tala de la Peña. May inaanak. Hi, Tala, happy birthday. And Attorney Danny Concepcion, happy birthday. Ayun. At ito naman, sweet surprise ba? Ang ginawa ni Ronald Singson noong linggo kay Labi po. Marami tuloy na curious sa tunay na relasyon nila. Matapos kasi ang lahat ng kanilang pinagdaanan, tila muling nagkakamambutihan ang dalawa. Ano na ba talaga, Labi? Kayo na ba nga? Kayo na ba? ba? Kayo Ni ba Ronald ulit? Singson. Panoorin natin ito. Kitang-kita sa reaksyon ni Lovie po noong linggo sa Sunday afternoon show na Party Pilipinas ang kanyang pagka-surprise nang biglang lumabas ang dating kasintahan nito na si Ronald Singson sa backstage na may dalang flowers pagkatapos ng kanyang production number. Nakita niyo yung reaction ko. Ang dami nagsasabi, hindi ko pa nakikita eh. Grabe daw yung reaction ko. Yes, na-surprise talaga ako. I was really surprised. Dapat mapapagod lang ang tao but I also took this opportunity to greet her personally. At dahil sa surprise appearance na ginawa ng dating congressman, marami tuloy ang nagtatanong sa aktres kung nagkabalikan na ba sila nito. Everyday ka nag-work, hindi mo na masingit yun. Parang, it's best na, what's this? Sarili ko muna iisipin ko. I'm just working on our friendship for now. Kaya naman ang birthday wish ni Lovie ay sana raw ay mas lalo pang bumongga ang kanyang career. Wala, sana patuloy yung career ko kasi ito na-realize ko, ito talaga yung nagpapasaya sa akin. So hopefully, tuloy-tuloy siya. Ayan na, Eto Kuya naman. Lar. Kakalungkot Ano naman. na ba nangyayari? Kagabi, nalungkot ako nung Kuya sa Lar. tribal council. Naawa ako actually. Correct. Kay Casey. At eto, maraming fans si Casey Oo. kasama na rin ako dyan. At eto naman mga tumitinding tagpo sa nalalapit na pagtatapos ng Survivor Philippines Celebrity Double Showdown sa pinakahuling Tribal Council. Critical ang botohan dahil dito malalaman ang bubuo sa top 3. Naging kontrobersyal ang tribal council dahil sinenyasan ng mga jury members si Steph, Mara at Betong na si Casey ang i-vote out. Naku, bawal yun. Emotional din ito dahil si Mara may dalang sulat para kay Arnold kung saan nakahayag kung gaano niya kamis ang naging malapit na kaibigan. Tinatahi-tahi ni na sulat ni Mara. Bakit hindi niya sinulat yan? Tinahi niya yan? Tinahi niya. Ay, sagutin na siya sana ni Arnold. Joke lang. Kung ganyan naman ang effort, di ba? Oo. Go! At sa, wow! Tingnan mo, flattered. I'm flattered. Oo. At sa oras ng botohan, binoto ng lahat. Ayan. Mag-move on ba tingnan natin? Ayan. Binabasa-basa ni Mara. Binoto out ng lahat si Casey. Kaya naman si Casey ang naging ikapito at pinakahuling miyembro ng jury. Hindi makapaniwala si Casey sa resulta ng Tribal Council at hindi niya itinago ang galit niya sa tinamong pagkaka-vote out. Kaya naman pagdating sa jury house, diretsahang tinanong ni Casey, galit talaga si Casey, Oo. ang mga jury tungkol sa kanilang tungkol sa pinlano ng mga ito. Actually, parang planong-plano na Oo nila. nga Kasi, di ba nung kakadating Hindi. pa lang ni May sa jury house nung time na yon, super talagang, yun yung unang-unang sinabi sa kanya talaga, si Casey, magpaka na, si Casey ang Tapos, ganyan. ininom talaga nila nung Man. jury members, talagang isinenyas nila. no. Bakit, nagtataka nga ako kung bakit parang si Casey yung napag-initan. Oo, and ever since yung sa jury house pa lang, talagang mainit na sila kay Casey. May isa sa kanila may galit, feeling ka may galit kay Casey. Tapos kino-convince niya lahat na mawala si Casey sa sa top 3. At ang feeling ko nga hanggang ngayon talagang sobrang disappointed si Casey. Oo Sa naman. nangyari. So you can see sa reaction ng face Oo. niya talagang wow, solid. At pag-uwi sa camp, hindi rin makapaniwala sina Betong, Steph at Mara na narating na nila ang top 3 at isa sa kanila magiging sole survivor. Ayan, medyo Tingnan bull mo, session na ito. Naninita na, ito na. Oo, ano Naku, to? yan, mamaya, yan ang panoorin natin mamaya kung paano nanita si Casey at kung may Parang alam ko gulay. sino may pakana. Oo, Sige. Di ba? Kita mo sa itsura, di ba? Kita mo ang mga defensive. Huling linggo yan ng mga, huling linggo ng mga katribo. Oh my. Kaya wag na kayong bibitiw pa. Sabay-sabay nating abangan sa Biyernes kung sino ang magiging next Celebrity Soul Survivor. Dito lang yan sa Survivor Philippines Celebrity Double Showdown sa GMA Telebabad pagkatapos ng Legacy. Ano nga ang dialogue ni Sherry? Ano na? May convention ba ng mga kabet?
Oh, di ba? May entrance fee ba ang convention ng mga They kababayan? should be ready to wage war against I love me. it. Very classic. Samantala, ito naman, babalikan natin si Ate Sue. Good morning. Ulit. Good morning ulit. Sa Peoples. Swani. Anong nangyari dyan? Ayan. Okay. Yes, maraming salamat, Susilar. No? Ito po tayo sa Feebox at dito po ay papakita ho natin sa inyo ngayon kung gaano kalakas ang naranasan ng ating mga kababayan sa nangyaring paglindol kahapon. Lalong-lalo na po dyan sa may bahagi ng Visayas sa Negros Oriental, sa lalawigan po ng Negros Oriental kung saan naitala yung pinakamaraming kaso po ng mga may namatay at may mga nasirang mga gusali. Ito po. Kasama pa rin natin si Winchell Ian Sevilla para po pa mag-explain sa atin. No? So Winchell, dito ating simulator na ito. Ito, ang papakita natin kung gaano kalakas. Opo. Okay. Yan po yung intensity 7, yan po isi-simulate natin. Yan po yung posibleng naramdaman ng mga kababayan po natin na malapit sa epicentral area. So pagka pala talagang ganyang kalakas, kailangan, anong gagawin mo? Kailangan po yung sinasabi namin, yung duck cover and hold. Kailangan po nakaupo kayo, pinoprotektahan po natin ang ating mga ulo. Kasi imagine po, sa ganyan pong kalakas sa pag-uga, ay kung nakatayo po kayo, sigurado po kayo mabubuwal. Mabubuwal ka talaga. Mabubuwal Ano po nakikita talaga. natin, ito mo yung ilaw, yung pinaka-ilaw nyo. Talagang umiindayo, gano'n. At parang hindi ka makakabalance, ano? Totoo po yan. Ito mga nasa loob niya, hindi kayang tumayo. Hindi po. Yan, ganyan po yung mga intensity 7 po na pag-uga. So ang gagawin mo talaga is to look for safer Safe place, no? Yung medyo may pang-cover kang gano'n. Tama po. Oo. At huwag kayong mag-attempt na Kunyari po, bumaba po sa hagdanan habang po umuga. Imagine niyo po, posible po kayong mahulog. So mas maganda po, mag-stay po muna sa isang safe na lugar habang umuga. Okay. Pagkatapos po ng pag-uga, nun po tayo mag-evacuate. Lalong-lalo na kung nasa kayo, mga matataas na gusali. Tama po yan. Nakita niyo po. Kakayanin ba tumayo? Ito, ganyan yung ganyan po, intensity 7 ba ito? Opo. Dahil yung ibang lugar doon sa Visayas, meron kayo na itala. Saan yung intensity Sa 7? Dumaguete City po. Dumaguete City, Saka po yung central area po natin. Pero yung isa, iba ay 6.9. Ayan, so ayan ho. Hindi nakakayanin talaga lumabas Hindi. itong dalawang to. Makukulong na itong dalawa dito. Anyway, so ganyan po. Paalala lang po natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa Visayas, na nakakaranas pa ho kayo ng mga aftershock. Kung medyo may kalakasan, manatili po sa loob at hintayin po ang pagtigil bago kayo lumabas ng inyong mga tahanan. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po din po. Maraming salamat. Babalik po ang unang hirit. Malakas. Maraming salamat sa aming sponsors.